sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magandang hapon mga kaibigan kababayan. Ako po si Julia Lenors. At ako naman po si Jalea Macayaon. Ito ang Palagian. Muli po naghahatid sa inyo ng balitang maaasahan. Sa Legazpi City, Albay, binigyang babala ang mga naninirahan sa tabi ng ilog na mag-ingat sa Lahar Flow dala ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Crisulpo de Oleta, volcanologist of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Sorsogon, lubhang maapektuhan ang bayan ng Gogon, Anyog at San Juan. Binabalaan niya ang mga mamamayan dito na dali ang lumikas sa mga ligtas na lugar sa oras na magsimula lumakas ang agos ng tubig sa mga ilog. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga mangilan-ngilan ng mga pamilya at mamamayan ang nakalikas noong Lunes pa lamang. Itinaas na sa Alert Level 1 ang kondisyon ng Bulkang Bulusan at muli itong itataas kung makaranas ng sunod-sunod na paglindol at patuloy na pagrami na pagbuga ng lahar. Sa kasalukuyan ay 8 volcanic earthquakes na ang naitala ng PHIVOLCS sa loob ng nakaraang 24 oras. Binabalaan na ang mga residente na lumayo sa 4-kilometer permanent danger zone at mag-ingat sa mga ash falls. Pinayuhan din ang mga piloto na huwag nang lumipad malapit sa tuktok ng bulkan. Samantalang sa Indonesia, takot na lumikas ang mga residente upang makaligtas sa muling pagsabog ng bulkang Merapi. 141 tao na ang naitalang mga nasawi sa nakaraang 2 linggo dahil sa kabagsikan ng bulkan. Naganap noong Biyernes ang pinakamalakas na pagputok ng bulkang Merapi na nagdulot ng labis sa pagguho ng mga bato at alikabok na nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga kabahayan at mga sunog na bangkay. Para naman sa kaligtasan ng mga lalabas at papasok ng bansa ay kinansela ang lahat ng biyaheng panghimpapawid na muling ibinalik naman noong Lunes. Sinabayan naman ito ng pagdating ni Pangulong Barack Obama. Sa kasalukuyan ay nasa high alert na ang Yogyakarta at lubhang ikinatatakot ang mga eksperto ang biglang mud flow sa Ilog Code. Isa-isang kinilala ang mga bangkay at nagkasundo ang mga magkakamag-anak na magkaroon ng isang mass grave. Ang Bulkang Merapi ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo na nakakitil na ng buhay na mahigit sa 1,400 na katao noong Biyernes. Naramdaman ang pinakamagbagsik na pagsabog nito. Ang Indonesia ay madalas pangyarihan ng mga pagputok ng bulkan dahil sa ito ay nabibilang sa mga bansa sa Pacific Ring of Fire. Ang Pilipinas ay isa din sa mga bansang nakahanay dito. Mga kababayan, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapakain sa mga batang lansangan. Nakipagsanib persa rin ito sa mga iba't ibang organisasyon na hindi suportado ng gobyerno. Ang programa ay inaasahan na magpapakain ng 2 milyong bata o higit pa. Ang kalihim ng DSWD na si Corazon Soliman, kasama ang mga pinuno ng maraming institusyon ay sumang-ayon sa programang ito. Tulong ng halos 49,000 na daycare at na pinapatakbo ng lokal na opisyal, makakatulong ito magpakain ng mga batang edad 3 hanggang 12. At mga kaibigan, kamakailan lamang ay meron ng gadget na pwedeng mabili upang maiwasan ang pagnanakaw ng iyong sasakyan. Ilalagay ng SIM card ang gadget na ito at magpapadala ito ng mga mensahe kung nasaan ang iyong sasakyan. Tatawagan ka rin ng gadget na ito upang marinig mo ang pangyayari sa loob ng sasakyan. Ang taong takot maging biktima ng pagnanakaw ng sasakyan ay hinihimok na bumili nito. Ngayon naman, dumako tayo sa balitang sports kasama si Ellie. Maraming salamat, Jelly. Mga kababayan, muling nagtagumpay ang mga Pilipino nang natalo nila ang mga Vietnamese sa kalilipas lamang na AFF Suzuki Cup 2010 na naganap sa Mai Dinh Stadium. Nagsigawan sa tuwa ang mga Pilipino na naroon para suportahan ang ating mga manlalaro. Sina Chris Gradwich at Phil Younghusband ang nanguna sa pagbigay ng punto noong kalilipas na laro. Nagkaroon ng 2 puntos ang mga Pilipino habang wala namang nakuhang goal ang mga Vietnamese. Napakaganda ng laban at nakatutuwang isipin na nakapasok ang Pilipinas sa qualifiers sa kauna-unahang pagkakataon. And the attack, well, against the run of play, Philippines have gone in front. That is totally bizarre.
And the man who scored against Singapore, Christopher Gradwich, somehow twisted and turned his head. And it got to go past Hodson. Stopped there by Gradwich. Gainer. Now, Phil, young husband. Looks useful! Great save by Hodson. And still Philippines with the opportunity. It's still Phil, your husband. Could this be a goal? Yes, the Philippines have scored again. Phil, young husband, has now really put the Philippines in a commanding position to claim the all 3 points on offer. Twice, and on the second time he took it. Araneta through. No more time. Samantala naman sa Tanzania, breast cancer survivor at 9 na beses na kampiyon ng tennis na si Martina Navratilova ay aakyat ng Mount Kilimanjaro para makalikom ng pondo para sa Laureus Sport for Good Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang may kapansanan sa pamamagitan ng sports. Muli, ako si Ellie Kagawan, balik sa inyo Julia at Jelly. Maraming salamat, Ellie. Maki-showbiz balita naman tayo kasama si Nikki. Maraming salamat, Julia. Sa Showbiz Balita ngayon, ika-8 ng Disyembre nang naospital ang young actress na si Queenie Padilla, anak ni Lizelle Sicangco kay Robin Padilla. Sa interview na ipinalabas sa Star Talk noong ika-11 ng Disyembre, nilinaw niya na hindi raw ito dahil sa gamot na pampapayat. Panoorin ito. Nagkaroon po ako ng allergy, tapos sobrang stressed po ako. Tapos nagkaroon po ako ng minor infection sa tiyan. Tapos nag-chill po ako. Sobrang ginaw na ginawa ko. Biglang may naramdaman po ako sa tiyan ko na masakit na parang ginaganon sa side ko po. Sobrang stressed ko po. Stress. And parang yung immune system ko, very weak. Tapos kumain pa ako ng bawal. So sumabay pa yung pagod. Ay, wala po akong tinitake na diet pills ngayon. Huminto na po ako. Kasi actually, aminin ko po dati, umiinom po ako dati. Kasi nahihirapan akong pumayat. Pero ngayon nag-stop na po ako kasi parang nababaliw na ako. So I decided na mag-diet ng natural way. Sa pandaigdig na balita naman, ang batang aktres na si Demi Lovato ay ihinahanap ng kanyang mga tagahanga. Ang pagtatakang ito ay natigil ng isang tauhan ng HollywoodLife.com ay ikinampirma na ang aktres ay nahanap sa isang klinika ng pangrehabilitasyon dahil sa kanyang pinagdadaan ng di umano'y diferensya sa pagkakabalisa, diferensya sa pagkain at ang paglaslas. Ipinahayag na ang paggamot kay Demi ay nagsimula noong ika-1 ng Nobyembre kung kaya't siya'y lumiban sa ilang konsyertong nakalahad sa kanya kasama ang Jonas Brothers sa Timog Amerika. Ang kanyang mga manonood at tagahanga ay nagdarasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Muli, ako po si Nikki, naghahatid ng Showbiz Balita. Salamat, Nikki. Alamin naman natin ang kalagayan ng panahon mula kay Riza Castillo. Riza? Ang Kalahakhang Maynila ay makakaranas ng madalas na maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ang iiral. Ang tinagyang agwat ng temperatura ay mula sa 24 hanggang 30 antas ng Celsius. Ang Luzon at Kanlurang Kabisayaan ay makakaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan, ang iiral sa Luzon at ang mga baybayin nito ay magiging katamtaman hanggang maalon. At ito po ang mga nakalataping balita sa araw na ito. 8 araw na lang po ang natitira bago sumapit ang Pasko. Ako po si Jalea Macayao. At ako naman si Julia Lenord. Mga balita makabuluhan, Palaging maaasahan. Ito ang Palagian.